Magandang araw. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa tatlo mga sistema ng pagsulat sa Pilipinas at lalo na ang A, mga katutubong sistema ng pagsulat. So, layunin ng mga ulat na ito. Number 1, para maipakilala kung ano-ano ang mga sistema ng pagsulat na ginagamit sa Pilipinas noon at ngayon. So, ano-ano ba ang ginagamit na sistema ng pagsulat noon at ngayon? So, ang ginagamit ng mga ninuno natin ng sistema ng pagsulat noon ay, ang una-una ay ang baybayin. So, yun ang kanilang ginagamit para magkaintindihan sila sa pagkakalakaran or sa mga mahalagang pag-uusapan. So, yun ang kanilang ginagamit. Pangalawang ginagamit ng mga ninuno natin noon sa Pilipinas ay kuritan or kuritan. Pangatlo ay kuritan. Ang pang-apat ay hanunuo at panghuli ay tagbanwa. So, yun ang mga sistema ng pagsulat ang ginagamit ng mga ninuno natin noon dito sa Pilipinas. So, ano naman ang ginagamit natin na sistema ng pagsulat sa ngayon? So, ang ginagamit natin na sistema ng pagsulat sa ngayon ay ang Filipino alphabetical, tulad ng abacada or English alphabetical ng ABCD hanggang Z. So, number 2, mabigyang pansin ang mga katutubong sistema ng pagsulat tulad ng baybayin at maunawaan kung paano ito ginagamit ng ating mga ninuno. So, ano ba ang gustong mapansin sa mga katutubong sistema o katutubong ninuno natin noon? So, ang ginagamit ng mga ninuno natin noon sa pagsulat ay kawayan, dahon ng niyog, at balat ng kahoy at tela. So, hindi masyado sila nakakagamit ng papel sapagkat kulang ang supply nun dahil wala pa masyadong gumagawa ng papel. So, ang pangalawa, karaniwan sa mga dato or mga babaylan, mga baylabi at mga may pinag-aralan ay hindi masyadong marunong magsulat or hindi masyado sila expert magbasa or magsulat. So, hindi naman lahat ay hindi naman sila marunong. Yung iba may alam rin. So, ang pangatlo na ginagamit na upang mapansin or para mapansin yung mga katutubo ng mga ninuno natin sa sinauna na ang subiko or ng silabiko siya. Bawat simbolo, pantig o kaya bakada, hindi BKD. So, yun ang example ng number 2. So, number 3, mapapahalagahan ang mga yaman ng ating kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng pagsulat. So, paano ba natin mapapahalagahan ang ating yaman, ang ating kultura at ating kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusulat? So, ang pagsusulat, ang pagsulat ay parang time capsule. Parang time capsule ang ating kultura. Kung walang nasulat, kung walang nagsulat, malilimutan natin kung sino tayo. So, kailangan natin pag-aralan, kailangan nating tukuyin o suriin at pag-aralan ng maigi ang ating kultura o ating sistema sa pagsulat, sapagkat yan lang ang tanging paraan o yan lang ang tanging pag-asa upang mapahalaga natin ang yaman at kultura at kasaysayan ng nating mga Pilipino. Ang topic ko ngayon ay Abicenaryo. Ano nga ba ang Abicenaryo? Ang Abicenaryo ay ang lumang alpabeto na ginagamit sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Binubuo ito ng 32 na letra at ginagamit noon sa pagbasa at pagsulat. Ang Abicenaryo ay nagsimula sa alpabetong Espanyol. Sa paglipas ng panahon, pinalitan ito ng makabagong alpabetong Pilipino na ginagamit natin ngayon.
hiram sa alpabetong Espanyol na ginagamit noon, yun lang po. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa abakada. Ang abakada ito ay binuo at nilikha ng ating pambansang alagad ng sining na si Lope K. Santos noong taong 1940. So, binuo ito ng 20 letra lamang. Tinanggal dito ang mga letrang walang katumbas ng tunog ng ating sariling wika tulad ng C, F, J, Q, B, X, G, at iba pa. So, ano ang pinagkaiba ng abakada at abecedaryo? So, ang abecedaryo, ang lumang abecedaryo ay may 32 letra at hango ito sa alpabetong Espanyol. Samantalang ang abakada ay mas simple at inaangkop sa mga tunog na likas na naririnig at ginagamit natin sa wikang Pilipino noong panahong iyon. So, sa madaling salita, ang pinagkaiba ng abakada at abecedaryo, ang abakada ay may 20 letra lamang. So, ang gumawa nito o lumikha nito si Lope K. Santos. So, ang abecedaryo naman ay may 32 letra at ang abecedaryo ay mula sa or hango sa alpabetong Espanyol. Ito ang aking pagpapakita at pagbigkas ng abakada. Narito ang 20 letra ng abakada sa tamang pagkakasunod at kung paano ito binibigkas. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Ngayon ay ang kasalukuyang alpabetong Pilipino. So, ito ay opisyal na itinatag noong taong 1987 sa ilalim ng bagong konstitusyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So, ang alpabetong Pilipino ay binubuo ito ng 28 letra. Ang orihinal na 20 letra lamang ng abakada dinagdagan ng 8 letra. So, ang 8 letra na idinagdag sa alpabetong Pilipino ay C, F, Q, B, X, Z, G, at N. So, yan ang alpabetong Pilipino. So, ano ang naging pagbabago? Hindi ito limitado lamang sa mga katutubong tunog. Isinama ang mga dagdag na letra ng mga hiram na salita sa ibang bansa, mga pangalan at iba pang salitang ginagamit natin sa kasalukuyan nang hindi natin kailangan baguhin pa ang mga baybayin or baguhin pa ang baybayin. So, yan ang mga pagbabago nito. So, hindi na natin kailangan humiram pa ng ibang baybayin or ibang tunog or salita. Aking tatalakayin ay ang mga bagong alituntunin sa pagbabaybay at paggamit ng mga letra. Ang mga alituntunin ito ay nakasaad sa Ortografiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Layunin nitong magkaroon ng iisang tamang paraan ng pagsulat at pagbabaybay ng mga salita sa Filipino. Ang pagbabaybay ay ang tamang paraan ng pagsulat ng mga salita. Ang mga salitang hiram sa ibang wika ay sinusulat ayon sa tunog sa Filipino. Example, television, communication, komunikasyon. Ang alpabetong Filipino ay may 28 letra. Idinagdag ang C, F, J, N, Q, B, X at Z upang magamit sa mga salitang hiram at mga pangalan. Example, computer, video at Zamboanga. Ang ibig sabihin po, ang mga salitang hiram ay inaangkop sa wastong pagbabaybay sa Filipino upang mas madaling basahin at maunawaan. Ang tatalakayin na naman natin ay
ang pag-ahambing sa abecedaryo, abakada at alpabetong Pilipino. So, para mas malinaw ang lahat, narito ang tatlong pagkakaiba ng tatlong sistema ng pagsulat. So, ang una ay ang abecedaryo. So, ang abecedaryo ay hango sa alpabetong Espanyol na may 32 letra. At ginamit ito noong panahon ng mga Kastila. So, ang pangalawa ay ang abakada. So, ang abakada ay binuo ni Lope K. Santos na may 20 letra. At tinanggal ang mga letrang walang katumbas na tunog sa katutubo noon. At iniangkop ito sa likas na tunog ng alpabetong Pilipino. So, ang pangatlo, alpabetong Pilipino. So, ang alpabetong Pilipino ay itinatag noong 1987 at may 28 letra. Pinagsama ang 20 letra ng abakada at dinagdagan ng 8 letra tulad ng C, F, G, J, Q, B, X, G at N. Ginawa upang masakop din ang mga hiram na salita at iba pang wika sa bansa. So, ang kanilang pagkakaugnayan or ang kanilang pagkakaugnay, ang lahat ng ito ay naging bahagi ng ating kasaysayan mula sa abecedaryos pinasimple ng abakada at pinalawak muli sa kasalukuyang alpabetong Pilipino, at lahat ay may iisang layunin upang mas maging angkop, malinaw at kumpleto ang ating pamamaraan sa pagsulat sa paglipas ng panahon. Ito ang aking report. Paglalahat o conclusion buod ng lahat ng ting alpabeto ngayon. Sa kabuuan, ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 katitik na ginagamit sa tamang pagbasa, pagsulat at pagkukomunikasyon. Mahalaga ito dahil natutulungan ito sa pagpapanatili ng ating wika at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Bilang mag-aaral, nararapat lamang na gawin at pahalagaan natin ang alpabeto sa araw-araw.